okay na kami dito sa Davao. Okay na. Mayor, nabanggit nyo kanina kasi napag-usapan natin yung tungkol sa Japan. Isa sa mga gusto nyong pinupuntahan at somehow pangarap nyo na yung Davao somehow medyo tumulad sa ganong klaseng... Yung ugali ng tao. Yung ugali nila. Kasi sa kanila, embedded yan sa educational system nila sa mga early years ng bata. So dito, kailangan, ewan ko, maraming kailangang reforms na gagawin mo. Anong pangarap niyo sa Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga, walang manggugulo, walang mga maaanga sa daan. Infrastructure, yun naman usual na sasabihin. Sino ba namang di gusto ng infrastructure? Pero di ba, mahalaga doon, yung quality of life lang talaga. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa daan ng gabi, pwede ka mag-cellphone, dyan sa baktas ka ba? Ganun lang man. Kasi yung infra, if ever talaga may income enough yung bansa natin or yung Davao, nandyan yan. Pero hindi lang agad na nandyan ka, na mabibigay mo. Yung gusto ko lang, walang gulo sa mga communities, sa lahat ng distrito, nagkakaisa, mga taga Davao. So proud lang sila maging Davaoenyo. Yung core values intact. Ganun lang. Wala mang masyado. Kasi kung sabihin ko, ambition ko, sabihin ko, sana maging Japan na to bukas, pero hindi man. Kailangan man ng relatively young country pa naman talaga tayo. After 100 plus years. Marami pa tayong pagdaanan. Marami pa yan. Overpopulated pa. Problema pa yan. Kung isipin mo talaga, grabe yung Dito sa Davao, simple lang. Simple lang. Huwag mo masyadong materialoso yung mga tao. Yan, kasi isa rin yan maging greedy. So, mag-aagawan na. Yabangan, inggitan. Hindi mo maiwasan, pero if minimal, mas maganda. Maganda yung plano nyo na yung ganyan na ang concentration talaga yung tao, yung simple life, yung mawala yung greed. Ngayon kasi, yan ang isang bagay na nakikita natin sa buong Pilipinas. Ang nabanggit ko nga po sa father nyo kagabi, after niyang bumaba, parang lahat sumakmal ng pera. Parang wala na si PRRD, tara magnakawan na tayo, magsimula na tayo gumawa ng katarantaduhan. Parang gano'n na nangyari. Lumabas ang adik, lumabas ang mga magnanakaw ng congressman, lumabas lahat Anong sa tingin yung problema ng Pilipinas at bakit ganito tayo kagulo? Technically, overpopulated talaga ang Pilipinas. So, ang tendency, yung kung saan yung economic activity, nagsicentralize yung mga tao, di ba? There can only be enough resources or enough jobs, enough opportunities for a good number of people. Pero hindi mo ma-accommodate yan. So, sa sobrang dami natin, sinikuhan talaga yan. Akin yan. Without even saying that. Kahit hindi natin pero yan yung survival instinct ng mga tao So technically ganun yun. Kaya, like I said, young country tayo Kailangan natin malampasan yan. Kaya nga, sinabi ko, going back kung anong gusto ko para sa Davao, core values talaga. Maging mabait yung mga tao. Way of life. Maging mabait yung mga tao. So anong plano nyo para ma-achieve yung core value na sinasabi nyo dito sa Davao? Anong mga programa ninyo na... Puntahan ko lang yung mga barangay, sinasabihan ko, huwag kayo mag-away, ganun. Na talaga? Talagang hands-on. Pagka may problema, sinasabi ko, punta kayo sa barangay captain.
O pagka may problema kayo, huwag nyo hayaan na umabot sa suntukan, sigawan. Dalhin nyo doon sa kapitan nyo. Pag hindi kaya ng kapitan nyo, andito naman yung mayor. O ganun. Simple lang talaga. Kailangan unahin mo talaga muna yung basic talaga na mga kailangan mo na mga ugali para maganda yung takbo ng mga communities mo. Kasi mahalaga yung barangay. Mahalaga yung barangay. Tsaka yung mga purok, mga ano, mahalaga yun. Kailangan hanggang doon maabot mo yung message na ganito, kung ako yung mayor, ganito yung gusto ko. Walang gulo. Walang gulo. Tsaka maayos. O mga bata, mapasok lahat sa eskwelahan. Ganun. Repetition, lahat ng barangay, kausapin mo talaga yung mga tao. Kailangan mo sabihan, yan yung gusto mo. Yung mga kapitan mo, dapat yun din sinasabi nila sa mga tao. Pero Anong sa tingin niyo nangyayari dito sa panggigipit sa SMNI kay Pastor Kibuloy? Meron ho ba kayong opinion patungkol dito? Bigyan ko kayo ng mas general na answer na lang. Kasi I do not want to, kasi partisan talaga, doon talaga ako kay SMNI. Pero kada administration talaga, may sarili-sarili ang gusto, hindi gusto, kalaban, ganun lang. Tingin ko, kung ikaw si SMNI, sabihin mo talaga, you are being oppressed, and tinitira ka. Pero maybe sa kanila naman, yun yung necessary para sa kanila. Natural lang yan. Natural lang yan. Hindi talaga yan, pag mag-ibang administrasyon, may mangyayari talaga na mga ganon. Lalo na sa Pilipinas, yung ugali talaga ng mga tao dito. Pag in power talaga, gagamitin yung power na yun para makuha nila yung gusto. So kailangan maputol na yung cycle na gano'n. That's what's happening to SMNI. Mayor, regarding dun sa PI tapos sa Chacha na yan, so nag-ano po tayo sa Maisug, pero lumalabas ngayon parang tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang isusulong pa rin. Reaction doon, Mayor? Actually, tama din naman yung sinabi ni PRD, former president noon sa Cebu, na as long as it will not benefit the incumbents, tama yun. Kunwari, ako si Marcos, may pipirmahan ako, yung sinabi niya na pag if ever natuloy ito, kung ano yung batas ngayon, yun yung mag-a-apply sa akin. Na walang presidente na makakabalik o makakatakbo ulit. Kahit anong paraan. Ganon. Kasi pero totoo rin naman yung sinabi ni Perdi. Wala lang yan, para kunwari lang yan yung economic nila. Ako naniniwala ako doon. Wala yan. Sisingin talaga po. Oo, kasi pwede nila, ang dami ba naman nakasulat dyan, di ba? Maya-maya, pag napasa na yan, nandun na, may ganito pala. Gagawin nilang excuse yun. Ganon yan. Nakakanapan ng nila, ng mga itatago nila doon sa sa loob ng PI na yan. Tatago nila yan kung saan sila makaka-take advantage. Yun po yung mga komentaryo ng taong bayan eh. Gusto nila sa Chacha, huwag muna ngayon. Kahit sana, wag na lang talaga. Huwag. Kasi kita mo ngayon, ano nangyayari sa bansa natin? Hindi talaga sila makakakuha ng suporta ng People's Initiative. Sila lang kasi yan. Hindi naman yan tayo. Hindi naman yan yung buong bansa talaga na naging clamor sa ng tao nga. Kailangan na natin kasi maganda yung performance ng pwede natin ituloy yan. Wala, sila lang yan. Yung mga congressman dyan at mga si BBM, sino man pala. Di ba sinabi ko na nga, doon sa Cebu, either
Wala ka talagang power over the speaker, which is funny and ridiculous because you are the president, or you are tolerating it. Part of it. Diba? Kasi either way, matuloy yan o hindi, wala man, presidente naman siya, wala naman siyang... Opinion lang tungkol, kasi maraming taong di nakakilala kay PRD. No? So, alam naman natin yung binitawan niyang salita dito against the administration. Tapos, after Cebu, binawi niya. So, ano yung dating sa'yo nun? Nung pagbawi ni PRD doon sa mga sinabi niya dito sa Davao? Honestly, sino ba't sa atin, kahit nung presidente pa yung tao na yan, nga, anong tawag dyan? Who has ever guessed right pagdating kay PRD? Wala man talaga. So kung ako tatanungin, hindi ko rin alam kung bakit yung ganun yung sinabi niya. Pero palagi naman yan talaga na may goal. Palagi sa may goal pa nagsasalita siya. Yun lang, hindi talaga natin ma-interpret. Siya lang nakakaalam. Ever since, nakakalito talaga. Malilito ka talaga sa kanya. So, hindi ko alam. Actually, honestly, I really do not know. But how I feel towards it, I just know him as the person that you can never really guess. Kung ano yung sasabihin niya, what will come out of his mouth. The next performance will start momentarily.